Dito pala kami guys sa Diniwid, Boracay. Ito po ang aming target location pero biglang bumuhos ang ulan kaninang hapon. Kanya-kanya muna kami ng silong habang hinihintay si Ate Romilin. Shout out po kay Ate Romilin si Raspe and big thank you po. May dala po siyang payong at siya rin ang nag-PM sa atin na meron daw magkakapatid na nakatira dito sa bundok ng Diniwid na walang kasamang mga magulang. Medyo malayo guys yung pupuntahan natin. Ito na yung huling destination na pupuntahan natin ngayon guys, na bibigyan ng bigas. At ang pupuntahan natin ay isang pamilya na magkakapatid at wala silang kasamang mga magulang sa bahay nila. At alamin natin kung anong kwento. After 5 minutes walk from the main road ay narating na rin namin ang aming destinasyon. Tao po! Tumambad sa amin ng isang lalaki na hindi ko akalain na kilala ko pala. Ito pala yung ating master sa boxing. Dito siya, kaibigan. Pre, naparito ako para makausap ko yung mga bata. Hello, Ne! Dito yung bahay ng mga pamilya. Bro, kaano-ano sila? Hindi, kilala lang ko lang, dikit lang kami ba? Magkadikit ng bahay? Ngayon lang kami nagkadikit kasi wala yung papa din. Oh. Wala, patay na yung mama nila kaya dinikitan lang namin dito. Doon, supposed to be, doon kami, lumipat lang kami dito. Wow, ang bait mo, pre. Hindi, okay lang din kasi na ano rin kami, napaalis din kami sa tinirahan namin. Kaya naisipan namin, dito yung mga bata, didikitan na lang namin. Kasi mga babae kasi. Opo, opo. Mga babae, may Pre, pwede kaming tumuloy? Dito muli ka. Sige po. Buti na lang meron din silang kapitbahay na mabait at willing tumulong sa anumang oras sa kanilang pangailangan. Dito po yung bahay nila guys. Slowly but surely, Yung mga bata. Ito yung area nila. Hello po! Dito na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ng mga magkakapatid. Wala kayong ilaw? Meron na po. Meron naman. Ilan po kayong magkakapatid? Apat kayong mga babae? Hindi. Yung nag-aaral. Lalaki? Oh, Kasi okay. nag-aaral. Pag may blessings po ulit ako na matanggap, babalik at babalikan ko kayo. Ano pong pangalan nyo? Jean po. Jean na lang po. Jean, Greg po. Nice meeting you. And kayo po? Arian. So itong bahay nyo na ito, narintahan nyo o sa inyo? Sa inyo talaga? Naano lang po ito ng bagyo. Pero bago po saan na kung hindi lang nabagyuhan. Nadaanan ng bagyo. Hindi naman tumutulo. Wala po, tumutulog na siya. Pakitago na lang po ito ng maayos. Medyo basa po kasi naulanan. Ha? You will Salamat get po. me 50. Bless you. Thank you po. Humingi na rin ako ng permission sa mga magkakapatid kung pwede kong videohan ang kanilang palikuran. At dito na rin tumambad sa akin guys ang kanilang kusina. Kitang-kita naman guys na kailangan talagang ayusin ang kanilang bahay. At napag-isipan ko na dito na lang ako manawagan. Guys, once again, kung sino po yung nakakalawang dyan na gustong magpaabot ng tulong sa pamilying ito. Wala po silang parents na kasama. Yung father po nila ay nagtatrabaho po sa Mindanao. Yun po yung sabi ng isang dalaga na yun kanina. And yung nanay nila ay namatay na. Itong bahay po nila ay nadaanan ng bagyo dati. At kita nyo naman po na kailangan na i-renovate kunti. Nag-aaral po yung panganay nilang lalaki. Itong dalawang babae, nag-graduate na po sila ng grade 12 at naghinto na rin sila mag-aral. So guys, once again, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, ito po yung Facebook nila. Paki-contact na rin po. Kung kailangan nyo po ng tulong na makontak sila, pwede rin nyo po akong kontakin. No? Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa walang sawang suporta. Inaasahan ko po kung sino sa inyo dyan ang gustong tumulong ay mapupunta po dito sa pamilyang ito. Ako po si Greg Sortin, walang sawang sumusuporta sa mga mahihirap na katulad ko. Maraming salamat po sa inyo pagsuporta nyo.